queridos amigos, buenas tardes desde Santa Cruz, Bolivia. Okay, so kumusta todos? Alright, so kamusta na kayong lahat? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat. So, ngayong hapon, alright, so today is Tuesday, time check, it's already mga 4 something ng hapon. Alright, so, hapon na tayo nakapag-video kasi tinamad ako ngayong araw. Kasi umulan pala kanina, umulan kanina, it was raining early morning, malakas, medyo malakas. At actually today, meron akong bisita. Actually, meron akong bisita dapat this afternoon, pero nag-cancel kasi umulan kanina. So, baking sana. Mag-bake sana ako ng banana bread. Okay. At saka, yung isa? Maha. Prepare sana ako ng maha blanca. Kaso nga lang, hindi nga matutuloy. So, sa susunod na lang. So, ngayon ay, syempre, sa hapon, it's time to prepare na naman kung anong kakainin mamayang gabi. So, meron naman tayo talagang mga nanay at mga housewife, ay yun lang naman talaga yung trabaho natin. Magluto, maglinis. Minsan, namumroblema pa talaga tayo kung anong lulutuin natin, di ba? Okay, so ngayon ay magluluto ako ng empanada. Okay, empanada with ground beef. So, tinatawag nila dito yung ground beef pala, ay tinatawag nilang carne molida. Carne molida o carne molido? Something like that. Okay, so, empanada de carne molida, yung ating hapunan mamaya. Kasi, like I always told you, yung mga tao dito, hindi yun sila kumakain talaga ng mga heavy na mga food sa gabi at sa umaga. Okay, yung kanila ay talagang lunch lang yung heavy meal nila dito. Yung sa gabi, hindi na yun masyado. Kadalasan na lang mga mabilisan. O di kaya sometimes fast food, Pero, lang yun, hindi mga heavy sa tiyan ba. So, empanada lang ang i-prepare natin. Kasi meron kaming binili kahapon. Napunta kami sa grocery upang bumili ng kakailanganin nga dahil may bisita tayong darating sana ngayon. Kaso nga lang, hindi natuloy kasi masama yung panahon. Okay, so, meron akong prepare na ingredients, so magluluto na lang tayo. Ano pala guys, dito pala, wala pala silang ground pork. Kaya, ang kadalasan niya ginagamit nila is ground beef talaga. At wala din silang ground na chicken. Alright, so, like I always told you, beef talaga na karne ng baka talaga yung ginagamit nila dito at hindi karne ng baboy. Alright, so hindi talaga, minsan lang talaga yung mga karning baboy dito. Yung karning baboy dito kadalasan mga lechon-lechon lang or sa mga oven, mga orno, yung parang ganun. So, hindi yun nila kadalasan na ginagamit talaga sa mga pagluluto. Okay, so, ngayon ay ground beef. Kaya ground beef ang ating gagamitin, Ilang naman ng asawa ko. Well, hindi talaga kasi maliit lang yung karne na nabili ko pala. Yun pala ang totoong rason. Hindi kami nakabili pala kahapon ng karne. This one was the last week pa na karne. So, kailangan ko munang gamitin ito at ubusin bago kami bumili ng bago. Okay. So, lulutuin na natin.
So, ayun na, naluto na pala yung ating, karne. So, mamaya ay ibabalot natin siya sa, anong tawag dun? Sa masa. Pero hindi ako nagmasa. The last time, nung gumawa ako na hindi ko na ipakita sa inyo, is ako mismo yung gumawa ng masa na iyon. Pero sa ngayon ay hindi. Binili namin yung tapas para empanadas. Ito ho iyon. Alright, so ano ho ito? This is horno o frire. Ibig sabihin nun is ito ho ay pwedeng baked or oven o frying. Okay, so meron kang mabibili sa supermarket na mga ganito. Ganito lang ho siya. Na medyo hindi maliit, hindi rin malaki. Tapos, meron kang mabibili nito sa supermarket na pang-prito lang. Ibig sabihin, kapag pang-prito lang, hindi mo talaga siya pwedeng lutuin sa oven. Meron ding pang-oven lang, meron ding oven or frying. So, ito yung binili namin kasi baka gusto kong i-oven yung iba, tapos yung iba i-prito. Okay, so, mamaya natin to ilalagay. Meron din akong dalawang itlog na nilaga kanina para lagyan natin ng itlog at saka lagyan din natin ng green olives mamaya. Okay, so meron ho kami ditong green olives na nabili. Ito ho yun. At saka ang kagandahan nito, wala ho itong seeds. Wala ho itong buto sa loob. Ano ho ito? Tapos nilagyan nila ng carrots sa loob. So pwede nyo siyang hiwain. Pwede siyang hiwain kung gusto nyo. Tapos, masarap to. Gustong-gusto ko to. At masarap siya sa masarap siya sa ilagay sa empanada talaga. Alright, so yung empanada natin sa Pilipinas na nabibili natin sa mga public market. Hindi ko alam sa iba. Baka merong, syempre naman, merong nagbibenta ng empanada na karne, Pero doon sa amin, sa Dumaguete, yung kadalasan na binibili ko is empanada na, vegetables lang. Pero yung masarap doon is yung sauce nila. Matamis-tamis na medyo maanghang. Yun yung gustong-gusto ko. Na binibili ko siya, magkano ba yun? 5 piso. Isa yata. Oo. Masarap siya. Doon sa public market, palagi akong bumibili doon. Lalo na sa hapon, kasi sa hapon sila nagdi-display doon sa public market. Masarap siya kasi ang nakapagpapasarap talaga is yung sauce. Dito, yung sauce nila is maanghang. Kasi mahilig din sila sa maanghang. Maanghang yung mga sauce na nilalagay nila dito. So mamaya, gagawa ako ng spicy sauce mamaya. Simple lang naman, napakasimple lang pero masarap. Okay, so baka magtaka pala kayo baka magtaka kayo na bakit butas yung damit na isinuot ko ngayon. Kung nakikita niyo butas kasi dito sa bahay mas komportable akong ganito yung suotin ko. Okay, so mas komportable akong magsuot ng mga damit na pangbahay lang. So, parang basahan na itong sinusuot ko kasi na pala ito. Manipis na ba? Masyadong manipis tapos nilalabhan pa sa washing machine. Hindi. Mas lalong napunit. Pero sinusuot ko pa rin kasi presko kasi lalo na ngayong summer na yung dito sa amin. So, mas masarap siyang or mas maganda siyang suotin talaga. Pero pag may bisita naman kami, hindi naman ako nagsusuot ng ganito guys. Nagbibihis naman ako. Pero kami lang kasi ng anak ko dito. So, ito yung sinusuot ko. At saka, dati nagsusuot na ako, nagsusuot lang ako ng mga may butas na damit papunta sa mga supermarket. Totoo yun guys. Nung hindi pa ako nag-asawa, minsan, meron akong mga paboritong damit na medyo may butas na ba. Kapag pumupunta ako sa city, yun yung sinusuot ko. Minsan sinasabi ng kapatid ko, butas na yung palitan mo na yan. Sabi ko, ayoko kasi gusto ko Yung ba gustong-gusto ko. Meron akong mga damit na gustong-gusto ko na kahit butas na sinusuot ko pa rin kahit saan. Meron akong ganun. So, itong damit ko, parang pabasahan na talaga siya. Minsan, nanimaho na, nag-aamoy, basahan na nga ito, pero sinusuot ko pa rin. Kasi, kami lang naman dito sa bahay. Pero, gaya ng sabi ko, kapag mayroong ibang tao, hindi naman ako nagsusuot ng ganito. Nagsusuot naman ako ng decenteng damit.
Oo. So, yon. So, dati, nagsusuot ako dito. Kapag pumupunta kami sa supermarket, nagsusuot ako ng merong mga butas. Hindi naman masyadong butas talaga, pero minsan may butas dito sa, sa kilikili, or dito, or sa likuran ba minsan. Ngayon, hindi ko na ginagawa siya. Kasi, bakit? Kasi itong asawa ko, maraming kakilala. Kapag nasa sa supermarket kami, kahit saan, kapag lumalabas kami, kasi very friendly talaga yung asawa ko. At marami siyang kakilala, kahit saan siya pumunta, merong, hoy, hello, merong gumaganon. Tapos, pinapakilala ako, syempre. Mahihiya naman tayo, na, lalo na nung bago lang, na-meet ko yung bagong boss niya pala. First time kong na-meet siya pala. So, syempre, mga ganong mga sitwasyon, syempre, mahiya naman tayo kapag nagsuot tayo ng medyo may hindi kaaya-aya, or medyo merong mga butas, o ano ba. So, ngayon, hindi na ako nagsusuot ng mga ganon. Kapag lumalabas kami, nagsusuot na ako ng decente talaga naman na damit. Okay? Hindi naman walang butas. So, okay lang naman kahit luma. Importante naman malinis, So, ipapakita ko sa inyo kung paano ito gawin o balutin. Napakadali lang naman. Actually, first time kong gumawa nito, Kasi, hindi naman first time. Ito ba? First time kong gamitin pala ito. Sige, subukan natin. Sana hindi mapunit. Sana lang hindi talaga siya mapunit. So medyo maliit itong ating, ginamit. Medyo maliit itong tapa pala. Okay. So, sige lang, subukan natin. Tapos, lagyan natin ng itlog. Meron akong itlog dito kanina, di ba? Okay. Tapos, lagyan natin ng cheese. Optional lang naman itong cheese, Kung ayaw nyong lagyan, edi pwede rin hindi. Tapos, lagyan natin ng green olives dito sa gilid. Sige, subukan natin isirado ito ng pagganito. Sana hindi to bumukas. Sige. Sige nga. Maganda naman pala itong tapa na ito. It's thick. At syempre mas maganda tong ganito gamitin kasi na ba? Okay. So, ayun na. So, ay ganito lang natin. Pisil-pisilin lang muna natin. Tapos, saka natin i-roll yun ng ganito na parang empanada talaga. Paano ba ito i-roll yun? Okay. Hindi man tayo expert sa mga ganito. Okay. Sana mag-work ito. Sana gumana ang ating empanada na ewan ko. Okay. Gumana din naman pala. Okay. So, you can do with cheese nito. Gawin yung queso empanada, di ba? Empanada de queso. Okay. So, medyo maliit lang man. Pero okay na rin. Tingnan nyo. Ito na yung nagawa natin. Just watching you from shade of glass.
Prito na ho tayo guys. Ayan ho yung pinito natin. Ayan. So, we're gonna see it later, okay? So, give it back to you. Wow, do you wanna eat this one? Empanada?